Ang Amerikanong presidente na si Donald Trump ay nagbigay ng sunod-sunod na pahayag ngayong linggo na naging dahilan upang magsimulang maghanda ang Kremlin para sa pinakamasama. At kasabay nito, pinalakas nila ang kanilang mga pag-atake sa mga bansang Europeo upang subukin ang determinasyon ng mismong si Donald Trump. Kahit tahimik pa rin ang usapan sa pagtatapos ng digmaan ng Russia at Ukraine, nagkaroon ngayong linggo ng mahalagang pagpupulong ang mga presidente ng Ukraine at Estados Unidos. Sa episode na ito, pag-uusapan natin kung paano nasurpresa ni Trump si Zelensky sa kanilang pagpupulong at kung ano ang magiging epekto nito. Ano ang tinalakay ni Zelensky at Trump sa United States? Ano ang hindi ipinakita sa kamera? Tunay nga bang nagbago ng pananaw si Donald Trump tungkol sa Russian Federation? At paano tumugon ang Russia sa pagbabago ng pananalita ni Trump? Sasagutin natin ang mga tanong na ito at magbibigay ng buod ng linggong pag-uusap sa episode na ito. Ako, si Alexi Pichi, Setyembre 27 ngayon. Bago tayo magsimula, hinihikayat ko kayong mag-subscribe sa YouTube at Telegram channel na Pichi News. Makikita ang link sa video description. Doon kami nagpo-post ng mga bagong balita agad-agad. At syempre, i-like nyo rin ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa ilalim ng video na ito. Ang pangunahing kaganapan ngayong linggo ay ang muling pagkikita ng mga presidente ng Ukraine at Estados Unidos sa New York. Sina Volodymyr Zelensky at Donald Trump ay nag-usap sa gilid ng United Nations General Assembly noong Setyembre 23. At pagkatapos ng pagkikita kay Zelensky, ang presidente ng Estados Unidos ay nagsulat sa social network na Truth Social na ang Russia ay isang paper tiger. At ang Ukraine ay maaaring ganap na maibalik ang kanilang teritorial na integridad sa tulong ng European Union. Pagkatapos, maaaring lumayo pa, ibig sabihin sakupin na ang teritoryo ng Russia. Ngayon, magbibigay ako ng sipi mula kay Donald Trump. Matapos kong pag-aralan at lubos na maunawaan ang militar at ekonomikong sitwasyon ng Ukraine at Russia at makita ang mga ekonomikong problema na dulot nito sa Russia. Naniniwala ako na ang Ukraine, sa tulong ng European Union, ay nasa posisyon upang lumaban at mabawi ang buong Ukraine sa orihinal nitong mga hangganan. Ayon sa tala ni Donald Trump, posible ang pagpapanumbalik ng teritorial na integridad ng Ukraine sa paglipas ng panahon, tiyaga, at pinansyal na suporta mula sa Europa, partikular mula sa NATO. Nangako rin si Trump na patuloy na magbibigay ang Estados Unidos ng armas sa NATO upang magamit ito ng alyansa ayon sa kanilang kagustuhan. Ibig sabihin, ibibigay nila ito sa Ukraine. Ngayong Setyembre 27, ibinida ni Zelensky na malapit ng mapagkasunduan ng Ukraine at Estados Unidos ang armas na nagkakahalaga ng halos $100 bilyong, ngunit di pa inilalabas ang detalye. Malalaman natin ito ng kaunti pang mas huli. Kinumpirma ni Vladimir Zelensky ngayong linggo na may kaugnayan ang pagbabago ng pananalita ni Trump sa impormasyong nakuha niya mula sa presidente ng Ukraine sa kanilang pagkikita. Bukod pa rito, ayon sa presidente ng Ukraine, sinuportahan ng kanyang Amerikanong katapat ang karapatan ng Kyiv na gumanti sa mga pag-atake ng Russian Federation. At partikular, pati na rin sa enerhiya ng Russia. Narito ang CP. Tinalakay namin ang mga ideya para mapalapit ang kapayapaan at umaasa akong magbubunga ito agad. At nitong Setyembre 27, muling kinumpirma ni Zelensky na sinusuportahan at tinatanggap ni Trump ang mga pag-atake sa Russia ayon sa prinsipyo ng mata sa mata. Kung nagbanta ang Russia ng blackout sa amin sa Kyiv, dapat nilang malaman na posible ring mangyari ito sa Moscow. Walang pagbabago sa mga parusa. Sinabi ni Donald Trump na bago magpatupad ng bagong parusa ang Estados Unidos sa Russia, dapat munang itigil ng lahat ng bansa sa European Union, lalo na ang Hungary at Slovakia, ang pagbili ng enerhiya mula sa Russia. At ngayon, sa pag-uusap, ipinahayag ni Zelensky na maaaring tumigil ang Slovakia sa pagbili ng mga enerhiya mula sa Russia sa ilalim ng ilang mga kondisyon. CP, nakipag-usap ako sa punong ministro ng Slovakia. Para sa akin, kapag nagkaroon sila ng alternatibong paraan, tatanggapin nila ang ideya. At nakakatuwang isipin na ngayong araw, Setyembre 27, inihayag ni Zelensky na sa Oktubre ay mag-aalok na ang Ukraine ng mga alternatibong ideya sa Slovakia para sa supply ng langis at gas upang madali nang makaiwas ang Slovakia sa mga enerhiyang nagmumula sa Russia. Dagdag pa niya, pwede rin naming ialok ito sa Hungary pero hindi maganda ang asal ng Hungary. Si Trump ay nagsabi na kakausapin niya ang punong ministro ng Hungary
at naniniwala siyang titigil si Orban sa pagbili ng langis mula Russia. Kung kakausapin ko siya, kakausapin ko talaga siya. Noong araw ding iyon, sinabi ng pinuno ng Ministry of Foreign Affairs ng Hungary na si Peter Szijjarto na hindi nila balak tigilan ang pagbili ng langis mula Russia, kahit hingin pa ito ni Donald Trump. At pagkatapos ay tumawag si Donald Trump kay Viktor Orban. At pagkatapos ng pag-uusap na iyon ay sinabi niya na ang Hungary ay talagang hindi kayang, pisikal na hindi kayang tumanggi sa langis ng Russia dahil wala namang alternatibong ruta. Kaya naman natapos na ang isyong ito. Paalala, pwedeng magpadala ng langis at gas ang Hungary via Croatia. May alternatibong ruta, ayaw lang talagang pumayag ng Hungary doon. Bukod dito, binigyang diin din ni Donald Trump ang Turkey bilang malaking mamimili ng enerhiya mula Russia. At sa panahon ng pagpupulong kay Pangulong Recep Tayyip Erdogan ng Turkey, hinimok niya ang Ankara na bawasan man lang kahit papaano ang pagbili ng mga enerhiya mula sa Russia. At bilang isang paraan ng impluensya, isinasaalang-alang ng Amerikanong Pangulo ang posibilidad na muling payagan ang Turkey na makibahagi sa paggawa ng mga F-35 fighter jets. Ibig sabihin, ibalik ang Turkey sa programang ito. At dagdag pa rito, pumirma na sila ng kasunduan para bumili ng 200 eroplano Boeing. Pumirma na sila ng kasunduan. At pumirma ng kasunduan para bumili ng mga eroplano. At kasunduan para sa pagbili. Ayon sa kanya, ang pagbabago ng tono ng United States President ay may kaugnayan sa pagkikita niya kay Ukrainian leader Volodymyr Zelensky. Kapansin-pansin na nakita rin sina United States Secretary of State Mark Rubio at Russian Foreign Minister Sergei Lavrov sa gilid ng United Nations General Assembly. At sa panahon ng pagpupulong, naglatag ng ilang mga kondisyon sa Russia na ministro. Ngunit ang pagpupulong na ito ay ganap na walang naging resulta. Inulit ni United States Secretary of State Mark Rubio ang panawagan ni Pangulong Trump na itigil ang pagpatay at hinihikayat ang Moscow na gumawa ng hakbang para sa pangmatagalang solusyon sa digmaan ng Russia at Ukraine. Ito ang CP. Ito ang buong mensahe na inilathala sa website ng United States State Department matapos ang pagpupulong nina Mark Rubio at Sergei Lavrov. Ipinapahiwatig nitong walang naging resulta. Ano ang nakaapekto sa oposisyon kay Donald Trump? Dito nagkakaiba ang mga opinyon. Iba-iba ang pananaw ng kanluraning media sa biglaang pagbabago ng retorika ng presidente ng Estados Unidos at mga dahilan nito. Halimbawa, ayon sa Wall Street Journal, ang mga opisyal ng administrasyon ni Trump na pabor sa mas matatag na suporta para sa Ukraine ay naiparating sa presidente ng Estados Unidos ang totoong sitwasyon sa larangan ng labanan sa Ukraine. Partikular na dito sina Keith Kellogg at Mike Waltz na dating tagapayo sa seguridad at ngayon ay kinatawan ng Estados Unidos sa United Nations. Itong dalawang ito ang nakapagpaliwanag kay Trump ng posisyon na kailangang suportahan ang Ukraine. Bukod pa rito, ang hari ng Britanya rin ay nakaimpluwensya kay Donald Trump ng tamang kaisipan, kaya nagsimula siyang baguhin ang kanyang posisyon. Binigyang diin ng mga tagapayo ni Trump ang kaunting pag-usad ng Russia sa harapan. Bukod pa rito, sa panahon ng pagpupulong kay Zelensky, nakatanggap si Trump ng impormasyon tungkol sa bagong kontraopensiba na pinlano ng sandatahang lakas ng Ukraine na mangangailangan ng suporta mula sa Amerika. Dahil dito raw, kaya niya sinabi na hayaan munang subukan ng Ukraine na bawiin ang kanilang mga teritoryo. At pagkatapos ay titingnan natin kung ano ang susunod. At ang British na pahayagan na The Telegraph. Sumulat ito na matapos ang mga buwang pahayag tungkol sa pagkawala ng Ukraine at mga teritoryo nito pabor sa Russian Federation, pati na rin ang mga pahayag tungkol sa mga usapang pangkapayapaan, gumawa si Trump ng biglaang pagbabago ng posisyon. Binibigyang diin ng pahayagan na sa kanyang mga huling pahayag, hindi na binabanggit ni Trump ang mga paninindigan tungkol sa suporta sa Ukraine at Estados Unidos. Dagdag pa,
halos ipinapasa na ng leader ng Amerika sa Europa at NATO ang responsibilidad para sa Ukraine. Kagaya rin ng opinyon ng Reuters, ganun din ang kanilang pananaw. Ang mga tagapag-ulat ng ahensya ng balita, habang kinokomento ang matunog na pahayag ni Trump, ay nagbabala na maaaring nagpapahiwatig ang presidente ng Amerika na ngayon ay ang Europa na ang dapat tumulong sa Ukraine at ang Estados Unidos ay huhugas na lamang ng kamay. Napansin ng isang mataas na diplomat mula silangang Europa na layunin ng mga pahayag ni Trump tungkol sa Ukraine na ipakitang lumalayo na siya, na para bang usapin lang ito ng Europa. Ayon sa New York Post, paboritong pahayagan ni Donald Trump ng Donbas, ang pahayag ni Trump na maaaring mabawi ng Ukraine ang lahat ng sinakop na lupain ay estratehikong hakbang para hilahin ang Moscow sa negosasyon. Ayon sa mga source ng pahayagang ito sa White House, ang mga pahayag ay hindi pagbabago ng pulisya ng Washington, kundi taktika lang sa negosasyon para bigyang presyon ang Russia na wala pa ring interes sa tigil putukan. Sa ngayon, nagpapahayag pa lang si Trump. Tulad ng dati, hindi pa siya umaabot sa aktwal na aksyon laban sa Russia. Dapat itong isaalang-alang. Wala ring kasiguruhan na matapos makausap si Diktador Putin, hindi babaliktarin ng presidente ng Estados Unidos ang kanyang sinabi. Kasabay nito, ang kinumpirma ni Trump na pagtanggal ng mga limitasyon sa pagbili ng armas ng Amerika para sa Ukraine ay isang positibong senyales para sa hinaharap. Dagdag pa, sinabi ni Trump na pwedeng umatake ang Ukraine sa teritoryo ng Russia gamit ang long-range na armas kung aatake ang Russia sa mga lungsod ng Ukraine. Mahalaga rin ito dahil pinagtitibay ang posisyon ng Amerikanong presidente at pwedeng umapela rito. Sa kabuuan, sa politikal at diplomatiko na aspeto, naging matagumpay ang linggong ito para sa Ukraine. Sa tingin ko, nakakuha tayo ng napakalakas na retorikal na suporta sa ngayon, pero kailangan nating kumapit sa retorikal na suportang ito at gawing konkretong suporta na nagiging aktwal na kagamitan sa mismong mga armas at pondo na labis na kailangan ngayon ng Ukraine. Dito ko muna tatapusin. Mga kaibigan, ilagay sa komento ang inyong obserbasyon ngayong linggo tungkol sa ugnayan natin sa mga kanluraning kaalyado. Baka napansin ninyo ang kakaibang pag-uugali ng mga Ruso? Ilagay ang obserbasyon ninyo sa komento, babasahin ko ito. Maaaring may nakaligtaan ako, kaya inaanyayahan ko kayo sa mga komento para sa talakayan. Paalala, mag-subscribe kayo sa Telegram channel ko. Pechi News, link nasa video description. Huwag kalimutang i-like ang episode. Mahalaga ito. Ingat kayo, paalam sa lahat.